Ayan, magandang hapon po everyone. Ngayong panahon na to, ang gandang mag-share ng aming experience. Yung pong experience namin kay Jasa. Para naman po sa mga nag-uumpisa pa lang sa journey ng autism. Sabi nga dyan is sharing is caring daw. So, may ibabahagi ako sa inyo po na maybe magpagkakapulutan niyo po ng aral po, at kahit po naman sobra na tayong dami na nating knowledge, minsan po nakakakuha pa rin tayo ng mga tip or mga idea kahit po sa simpleng mga taong katulad po namin. Kasi po ang i-share ko po is based on my experience. Sa journey nga po ni Jasa. Wait lang po. Ayan po. Ang i-share ko po na before po si Jasa hindi pa lalabas ng bahay. Why? Kasi nga po halos po makasalubong naming tao or mga kakilala namin, hesitant sila makipag-interact kay Jasa kasi hindi nila alam kung paano nila kakausapin or paano nila makipag-engage kay Jasa. Ganun po yung nangyayari before. So, syempre si Jasa, na-experience namin na ilabas namin. Tapos may na-encounter siya. Iba yung reaction. Alam niyo po yung mga reaction na hindi kikibuan si Jasa or lalayuan po si Jasa. Syempre po na-feel ni Jasa na parang may sakit pa ako. Bakit ako ginagawa na parang lalayuan ako? Tayo nga pong normal pag ginawaan po tayo ng ganon. Parang rejected tayo. Ang sama ng feeling, di ba? So, ganun po ang nangyari kay Jasa before. So, maraming experience kasi nag-try din po talaga kami lumabas. Kasi outgoers po talaga kami ever since pa. Kasi yung daddy ni Jasa is medyo ahead age sa akin. So, po siya, retired na siya. So, talagang gusto niya din po talaga labas din kami. So, ang nangyari po napagtanto ko po na ang mga experience namin, yun po yung naging result kung bakit naging ganito si Jasa. Noon po si Jasa, di ba, marami na encounter ng mga negative interact sa kanya ng mga tao. So, mas ayaw niya pong lumabas. Mas gusto niya po magstay sa bahay. At ang guest po, kung sinong gusto niya lang kasama, kami lang po, family lang. O yung pong na-hire po namin na magtutulong po sa kanya, sa bahay, yung mga kakilala niya lang pa po. Pero yung sabihin mo po mga new face sa kanya, hirap po siya niyan. Unless kung yung new face is marunong po makipag-usap sa kanya, tapos open, wala pong hesitation, di ba? Parang say, hello, how are you? Parang gano'n, parang kilala mo na yung someone like Jasa na walang mga parang nag-hold ka pa, nahiya ka pa. Iba yung dating noon kay Jasa. So, ganun po yung nangyari. Tapos po, marami nagtatanong kailan nag-umpisa si Jasa na lumabas po or mag-expose po, exposure therapy, sorry po, kung kailan nag-start. So, nag-start po si Jasa yung lumabas Noong po naging kami, yung vlogs namin. Sobrang naging famous siya dito po sa lugar namin, di ba po? Kahit nga po sa Manila. Oo. Grabe po talaga. As in, araw-araw nagpo-post po ako ng mga daily lives namin ni Jasa with autism nga po. So, maraming tao po ang pinag-aralan ko. May ganun pala. So, pag nakikita po kami yung pakipag-interact nila, mas po sila, mas marunong na po sila, no? Kaya doon po nag-umpisa yung exposure ni Jasa. And guess what? Non-stop si Jasa. Everyday halos gusto niyang lumabas. Siyempre po halos lahat kasi kahit saan kami pumunta, tinatawag yung pangalan niya, nagkakaway sa kanya, at marami pang pabonos. May mga nagbibigay pa sa kanya ng mga simpleng bagay na sobrang ang laking bagay sa amin. Oo, di ba? Tapos yun po, yung mga nag-start na talaga siya ng labas. Ngayon, non-stop na po siya. So maraming pagbabago po ang nangyari kay Jasa. Maraming improvement. Yes, maraming improvement. Tulad na lang ng pagpupunta po ng school, whole day po si Jasa sa school, wala pong problema siya. Marunong po siya sa mag-a-adjust. Cooperative po siya doon sa school. Yun po. At
Pangalawa po, marunong na rin po siya makipag-socialize. Siya na mismo nakikipagkwentuhan, nakikipagkilala, what's your name, di ba po? Tapos hindi lang po yun, nakakapanood na po kami ng mga concert, events, live show, marami na. Tapos po nakakain na po kami ng restaurant. Dati po hindi po kami, yun yung po mga dream ko po before na sana makalabas kami, makapag-shopping kami ng damit, makagrocery, makapagkain po kami sa restaurant. Ngayon po, unti-unti po namin na-achieve yun. Kaya grabe po, ang lagi ko pong sinasabi, exposure po is the best thing ever that we've done po to Jessa. Kaya po ang dami na rin po mga improvement na sabihin ko po sa inyo, kahit po pagsalita niya. Dati po hindi po siya nagsasalita masyado. Napaka-quiet lang niya sa dati. Pero ngayon po, trying hard siya magsalita. Sobra po, siya mismo, from sa kanya, kusa siya magsasalita. At talagang, pinapaliwanag niya, kung hindi ko maintindihan, talagang binibigyan niya ako ng mga hint, yan. Kaya po, sobra po, I'm so blessed. Thank you very much po sa mga tao po nasa palibot po namin, sa buong taga Bicol po, sobra po nagpapasalamat po kami sa mga kahit na po sa Manila, talaga pong naging famous na din po ang kumbaga nakilala na nila Jessa. Kaya marami po nagsasabi sa akin kung bakit ko binablog si Jessa, kung kailan kami mag-stop mag-vlog. Wala po, hindi po tayo siguro mag-stop lang po tayo kung ma-restrict na tayo sa Facebook. Kung masama po yung binablog natin at hindi po tayo nakakatulong or pabigat tayo. Sa tingin ko po, ang mga vlogs namin ay awareness po talaga sa mga tao po, kaya po marami din po na-inspired. Kaya hindi ko po masasabi kung kailan kami humihinto. Pasensya na sa Tagalog. Pero kasi po continuous po yung improvement ni Jessa at marami din po mga katulad ni Jessa na encourage din po lumabas at yung community po marunong na makipag-interact. Yun po yun, deserve po ng mga anak natin na maramdaman ang tunay na buhay sa mundo po natin na ginagalawan. Kaya po maraming salamat po sa mga nagrespeto, sa mga iintindi, sa mga nagbibigay po ng oras nila, sa lahat po na sobra pong understanding. Thank you very much. Ito pong video na to, kaya ako po ginawa kasi po paulit-ulit ko pong gustong iparating sa inyo na ang pag-expose po sa mga anak natin, sobra pong ang laki pong improvement kay Jessa po at for sure po sa lahat po na magta-try at mga nag-uumpisa na rin po mag-expose. Kasi marami na po kami alam na mga katulad ni Jessa nag-expose po. Kaya I'm so proud of you po mga parents na hindi natin ipagdadamot ang mga bagay na ganito. So, sana magkita-kita tayo dyan po, kung saan po dyan. Kaya, thank you very much. Ito lang po yung gusto ko iparating. Sana po nakapulutan niyo po ng magandang aral at magandang panimula po sa journey natin. Para matulungan po natin ang mga anak natin. We love you guys and thank you very much. Bye-bye po.